guys, it's another day here in Saigon and hindi ko na na-vlog yung breakfast kanina kasi nakababa ako parang 9:45 na and it's closing na. So ayun, nagmadali lang ako kumuha ng food and kumain ng medyo mabilis and tara, mag-coffee tayo outside, samahan niyo ako. Ang bango ng hallways nila guys, amoy lemongrass. Hello guys, it's afternoon tea time again and tara, kumain tayo.
So guys, we are here at Vincom Center Mall again and samahan niyo ako mag-dinner. Umalis na si Mimay, flight na niya tonight and ako tomorrow night pa. So we still have one more full day before tayo umalis ng Saigon. And ayun, nabudol na naman ako ng very slight lang naman. Let's eat guys. Gutom na ako. Grabe. So ayun guys, nabudol na naman tayo ng very slight sa new playground. And I highly suggest na duman kayo dito sa Vincom Center Mall. Ang daming pwedeng mabili and matambayan or makainan na dining spots. And ayun, marami ring mga commercial na cafes. So ayun, siguro ngayon punta muna ulit tayo dun sa bandang cafe apartment side. And one last cafe for tonight dahil last night na natin dito sa Saigon.
guys, we are finally back in the hotel and sobrang pagod na ako. Parang naka-almost 15k steps tayo today. And ayun, kaka-shopping din. And nakapag-Starbucks pa tayo for a quick break. Pero ito, mag-aayos-ayos na rin ako ng mga gamit. I will try to do a haul, kahit montage lang, para makita nyo lahat ng binili ko here sa Saigon. Lahat ng winaldas nating pera. So, ayun. And good night na rin for now. And I will see you guys tomorrow. So, simulan natin sa tote bags, guys, which I got from Chinlike Saigon. Sa akin tong stripe na red, and then sa sister ko tong parang lime green. Mahilig kasi kami sa tote bags dahil very practical to use siya and can carry a lot of our daily essentials. Next is this t-shirt from 98's Young. Tama ba? Ayan. Actually, random lang to kasi naka-sale lang siya na parang 179k dong, which is very cheap lang kung i-convert sa peso. Parang nasa 300 something lang siya. So, kaya ko siya binili. And ang cute niya. Next, guys, I got a 2 stripe polos from U2M2. Ayan. Cute niya rin. Ang ganda ng fabric niya. Kaya ko siya kinuha. And since nauuso ulit yung stripes recently. Next are these t-shirt and sleeveless shirt, guys, from U59. Doon lang yan sa yung parang underground na market katapat ng Amory Hotel. Ayan. Medyo ang asim lang ng tela, ang weird. Pero sana mawala kapag nilabahan. Next, guys, I got 2 tank tops from different stores. Yung isa sa House and then yung isa dun sa Kiem. Medyo kakaiba yung texture nung sa Kiem. And then mahilig kasi ako magsuot ng polo na nakabukas. So gusto ko minsan maganda or maayos yung tank top ko. So that's it. So next pieces natin, guys, tong blue na t-shirt and black na stripe polo from Devotus. Wala lang, nakyutan lang ako sa pagka-blue niya. And then itong isa, meron akong pants na pinstripe pants na ganyan yung pagka-stripes and yung texture. So binili ko siya para magmukhang parang co-ords yung sila pag sinuot ko sila together. So ayun. And next one, guys, is itong parang textured na lace shirt. Ang cute niya. Look. Parang perfect siya pagka mag-visit ulit tayo sa Boracay. Kaya ako siya binili. Actually, last minute lang yan. Yan yung last item na binili ko sa The New Playground. And last but definitely not the least, guys, ay itong pleated na long sleeve shirt from Moy Tien. Para siyang Issey Miyake Home Please na yung texture niya, yung vibes niya. Ang ganda nito, I swear. And yung pagka-red niya actually blue-based. So parang lalo akong pumuti. Tignan niyo yung selfie ko sa fitting room with this shirt. Ang bongga niya talaga. So nung pagkasukat ko, sabi ko, kailangan ko siyang bilhin. Kahit siya yung pinaka-pricey na item dito sa little fashion haul natin from this Vietnam trip. And that's it, guys. I hope you enjoyed my kagastosan sa mga damit. Shinare ko lang para may reference din kayo if mag-shopping kayo ng clothes here in Saigon. Good morning, guys. It's our last day here in Ho Chi Minh and medyo late na ako nagising. So tara, humabol ulit tayo sa breakfast buffet.
And we are ready to check out na guys. Maghanap tayo ng cafe na pwedeng tambayan. Dahil gabi pa yung flight natin and may lilipatan pa ako actually na isang airport hotel para makapag freshen up or makaligo pa ako before my 1 AM flight. So ayun, see you later guys. Medyo busy lang sila pero kaya nilang maluwag naman yung space. Hello again guys. So nakarating na tayo dito sa airport hotel na binook ko. So hindi talaga siya technically airport hotel pero it's very near the airport na para hindi na tayo mga rag later pag alis ko. And ayun, very bright dito sa kwarto. Ang liwanag kasi ang laki ng bintana sa harap ko ngayon. Very contrary dun sa yung previous hotel natin na medyo may pagka-social vibes pero walang window sa room, walang natural lighting. Dito naman, umaapaw ang natural lighting. Pero very budget hotel lang to. Parang nasa 800 to 900 pesos ko lang siya na-book. And you can also book it through Klook kung gusto nyo ng convenient na hotel near the airport. Kung alanganin yung oras ng flight nyo. So, ayun. And guys, don't forget to use my promo code sa Klook, of course, para maka-discount kayo. And let's do a quick room tour, guys, para makapag-isang cafe pa tayo and para makapag-power nap pa ako before tayo umalis for the airport tonight. So, ayan guys, I told you, ang laki ng bintana and parang hindi opaque yung blinds nila. So, pasok na pasok ang natural light sa room natin. Ayan, meron dyang dalawang chairs. May pa-sleepers sila. Napansin ko, uso dito yung may pa-sleepers. Pero yung hindi nyo pwedeng iuwi. So, ayan, meron din tayong mini fridge. Meron dyang antique na dresser. And then, yung bed, ganyan lang siya. Medyo
malaki naman, pero parang hindi ako sure kung comfy. Ang tigas, guys. And then, ito, merong free water. And wala silang coffee or tea, pero may free noodles. Parang mas bongga yan. And then, ayan, may hair dryer. Perfect. May water kettle. Meron ding TV dyan. And meron dito baul. Charot. Meron ditong parang, old na, cabinet. Closet space. And ito yung bathroom. Ayan. Towels there. May bidet. Ayan, may faucet dyan, guys. And then, merong toiletries dito. And then, ayun, feeling ko shampoo and shower gel yan. And sana gumagana yung hot water nila later pag naligo ulit ako. And guys, so may minibar items yung ref nila kahit super budget hotel lang sila. Bongga. So, ayan muna for the room tour. Mag-freshen up lang ako. Then, labas ulit tayo. Ay guys, meron din nga palang electric fan. Very Pilipinas. Siguro hindi masyadong lumalamig yung aircon nila. Pero perfect din to. Hello guys, so we are ready to check out na. It's around 8:20 PM na dito and 1 AM pa yung flight natin. Pero alam niyo naman yung mga horror stories dito sa airport nila. Buti na lang meron akong fast track sa immigration, pero let's see how helpful it will be later. And if you want to book that guys, para hindi na kayo mahagard sa immigration lines nila na sobrang haba daw lagi, i-book nyo rin siya through Klook, and don't forget to use my promo code for discounts. And ayun, siguro actually nagugutom ako, pero feeling ko pag nag-dinner pa ako na baka magahol tayo masyado, so sa airport na lang ako kakain. And ang pinaproblema ko is yun sa counter ng Cebu Pack. Parang 3 hours before the flight time para yun mag-open, and it's so parang 10 PM pa siya and it's only past 8 PM. So maghihintay tayo dun ng mahigit 1 oras. Pero sige, maghihintay na tayo kaysa magahol pa ako. So ayun guys, siguro sige, later na ako mag-outro. Kasi baka mangarag na ako sa airport at hindi na ako makapagpaalam sa inyo. Pero I will still see you and catch up later.
Guys, personally, this is the worst airport that I have been to. Mag-book kayo ng fast track, sinasabi ko sa inyo, hindi sayang yung pera nyo. And ang init sa airport nila, parang walang aircon. And then, walang maupuan at all. Maghahanap pa ako ng cafe para lang makakuha ng free na seat. Kasi yung mga waiting area sa mga boarding gates, halos lahat talaga occupied. So, ayun. And guys, by the way, ang rude ng immigration officer. Parang, pagkabigay ko ng passport, parang tinignan lang ako ng masama. Ayun, tinatakanan niya. Alam mo yun, yung parang ayaw talaga nila yung trabaho nila. So, ayun. Yun lang yung observation ko. Parang first time ko maka-experience ng parang nagmamagandang immigration officer na kahit mas maganda ako sa kanya. Charot! Guys, we made it back in Manila. We are here at Terminal 3 and I would like to thank you for joining me in this trip. Overall guys, super na-enjoy ko naman yung Saigon. More on shopping talaga siya and cafes. Ganun yung eksena doon. And hindi ko lang talaga bet yung airport nila. And nawalan ako ng cash dun sa isa kong hotel nung naglinis yung housekeeping. So sabihin ko sa inyo kung anong hotel yan. Ayan, ipa-flash ko na lang sa screen. Be careful na lang guys if you choose to stay in there. Kasi maganda rin naman talaga yung location. And okay yung room. So again, thank you so much for joining me in this trip guys. I will see you in our next travel vlog.